Hello Beshies! Welcome back again to my vlog. Good afternoon, good morning, and good evening po sa ating lahat. Saan mapali kayo ng mundo. And maraming salamat po muli sa pag-join ng aking premiere at uploads for today. Ayan, for today's video mga Besh, ay magbabahagi na naman ako ng information and part 2 ng ating plant and flower identification. Sana ay marami kayong matutunan sa vlog na ito. Kung hindi niyo pa po nakita yung ating part 1 ng flower and plant identification, ibababa ko lang po yung link sa description box. Disclaimer lamang po, itong video na ito is 40 minutes long po siya. If you can stay too long is totally fine po for me mga besh. Huwag niyo lang po kalimutan magbakas at magbigay ng komento sa video na ito. Disclaimer na rin, hindi po ako isang botanist, ayan, hindi po ako isang eksperto, at pawang yung mga information na lalabas o mga pangalan na lalabas sa video, sa vlog na ito, sa ating flower and plant identification, ay pawang research ko lamang po siya sa Google at sa mga legitimate sources. And please bear with me na lang po sa pronunciations ng mga genus and species name na lalabas dito sa ating flowers and plants identification. Kung meron po kayong karagdagang informasyon, maaari nyo lang po ikomento ito freely sa ating comment section. Maraming salamat po muli sa pag-join sa ating premiere for today. Sana po ay marami kayong mabaon na new knowledge sa mga bagong tanim at bulaklak na aking ipipresent sa inyo. Disclaimer na rin mga beshi, itong mga videos na lalabas ay pre-recorded po siya. So kahit saan po kami nagva-vlog, kapag may nakita po akong magandang flowers or kakaibang bulaklak na medyo hindi ko alam yung pangalan or kung saan ito nagmula, nagdo-documentation po ako sa pamamagitan ng filming at pagbi-video para meron akong ma-share sa inyo para naman sabay-sabay nating malaman yung mga pangalan ng mga ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Magsimula na tayo! But of course, before ko makalimutan mga besh, if bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell na rin mga beshies para palagi po kayong updated sa aking mix uploads. So maraming salamat po, simulan na natin! Hila. Ang pangalang Cudeum variegatum ay nagmula sa genus na Cudeum at species na Variegatum. Ang Cudeum ay mula sa salitang Greek na Kudeia na nangangahulugang ulo ng papaya dahil ang mga buto ng ilan sa mga species nito ay kahawig ng ulo ng papaya. Ang variegatum naman ay tumutukoy sa pagkakaroon ng iba't ibang kulay o variegation sa mga dahon ng halaman. Naging popular itong pangalan dahil sa natatanging hitsura at dekoratibong halaga ng halaman. Endemic ito sa mga rehiyon ng Timog Silangang Asya, partikular na sa mga lugar tulad ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Gayunpaman, dahil sa kagandahan at popularidad nito, napalaganap na rin ito sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang isang ornamental plant. Ang mga dahon ng croton ay may iba't ibang hugis, mula sa makitid at mahaba hanggang sa bilugan at lobed. Ang mga kulay
kulay ng mga dahon nito. Mahilig rin ito sa medyo basa na lupa. Sensitibo ito sa malamig na temperatura kaya't mas mainam na ilagay sa mga lugar na may mainit-init na klima. Sa angking taglay ng tanim na ito, dapat lagi tayong mag-ingat dahil ang Codeum variegatum ay tinuturing na toxic. Ang lahat ng bahagi ng halaman na ito, lalo na ang katas mula sa mga dahon at tangkay, ay maaaring maging sanhi ng iritasyon sa balat at mga mata. Kapag ito ay nakain, maaari itong magdulot ng mga pagduduwal, pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Para sa mga alagang hayop, ang croton ay maaaring maging mas delikado. Ang mga sintomas ng pagkalason sa mga alagang hayop ay maaaring magsama ng pagduduwal, diarrhea, pagsusuka at pagiging iritable. Mahalaga na ilagay ang halaman sa lugar na hindi maaabot ng mga bata at alagang hayop upang maiwasan ang aksidenteng pagkakain. This tree o buta-buta. Ito ay isang malapalumpong na halaman na kilala sa makukulay nitong mga dahon. Sa ilang mga bansa, tinatawag din itong jungle fire plant at picara plant. Ang mga dahon ay may dalawang kulay, berde sa itaas na bahagi at pula sa ilalim na bahagi. Ang mga dahon ay pahaba at makintab na may malinaw na mga ugat. Ang mga tangkay ay makinis at maaaring magkaroon ng kayumanggi o mapulang kulay. Ang mga bulaklak nito ay maliliit at hindi gaanong kapansin-pansin, kadalasang berde o puti. Ang genus na Excoecaria ay nagmula sa salitang Latin na exco icare na nangangahulugang to make blind dahil sa kakayahan ng katas ng halaman na magdulot ng pansamantalang pagkabulag kapag napunta sa mata. Ang species na Cochin chinensis ay tumutukoy sa rehiyon ng Cochin, China, isang dating rehiyon sa Timog Silangang Asya na sumasaklaw sa bahagi ng kasalukuyang Vietnam. Ang Excoecaria cochinchinensis ay katutubo sa Timog Silangang Asya, partikular na sa mga bansa tulad ng Vietnam, Thailand at Malaysia. Karaniwan itong matatagpuan sa mga kagubatan at tabing ilog at ginagamit din bilang ornamental plant sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kakaibang kulay ng mga dahon nito. Hindi endemic sa Pilipinas ang Excoecaria cochinchinensis. Bagaman matatagpuan ito sa bansa, ang halaman ay katutubo sa mas malawak na rehiyon ng Timog Silangang Asya, kabilang ang Vietnam, Thailand at Malaysia. Ang pagkakaroon nito sa Pilipinas ay bahagi ng natural na distribusyon sa rehiyon, ngunit hindi ito eksklusibong matatagpuan lamang sa bansa. Sa kagandahan ng tanim na ito ay dapat maging doble ingat pa rin tayo dahil ang katas ng halaman na ito ay toxic at maaaring magdulot ng iritasyon sa balat at mata. Mahalaga na mag-ingat kapag humahawak dito upang maiwasan ang aksidenteng pagkakalantad sa katas. Sa kabuuan, ang Excoecaria cochinchinensis ay isang makulay at kawili-wiling halaman na may mahalagang tampok at pag-iingat na kailangang sa hugis at kulay ng mga bunga ng halaman. Ang species na Cerulata ay nagmula sa salitang Latin na cerula na nangangahulugang maliit na lagari na tumutukoy sa serrated o may ngiping gilid ng mga dahon.
Ang mga dahon ay makintab, berde at may mga ngipin sa gilid. Ang hugis ng mga dahon ay pahaba at medyo makitid. Ang mga bulaklak naman ay maliwanag na dilaw na lumilitaw sa tagsibol at tag-init. Ang mga bulaklak ay may 5 talulot at kadalasang nagtatagal ng ilang araw bago malagas. Ang prutas ay maliit, bilugan at itim kapag hinog na nakaupo sa isang maliwanag na pulang base or receptacle. Ang prutas at ang pulang base nito ay nagbibigay ng itsurang kahawig ng mukha ni Mickey Mouse, kaya tinatawag itong Mickey Mouse plant. Ginagamit ito bilang isang ornamental plant dahil sa makukulay nitong bulaklak at prutas. Madalas rin itong itinatanim sa mga hardin at parke para sa dekorasyon. Ang Ochsna cerulata or Mickey Mouse plant ay itinuturing na toxic, lalo na ang mga prutas nito. Ang prutas ng Ochsna cerulata ay naglalaman ng mga toxic na compound na maaaring magdulot ng pagsusuka, pananakit ng tiyan, at iba pang sintomas kapag nakain. Habang ang pangunahing toxicity ay nasa prutas, ang ibang bahagi ng halaman tulad ng dahon ay maaari ring maglaman ng mga irritating na sangkap. Ang halaman na ito ay maaaring delikado para sa mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Ang pag-ingest ng mga prutas o iba pang bahagi ng halaman ay maaaring magdulot ng gastrointestinal upset o mas malalang sintomas. Para sa mga tao, lalo na sa mga bata, ang pag-ingest ng mga bahagi ng halaman ay maaaring magdulot ng gastrointestinal distress at iba pang sintomas ng pagkalason. Mahalaga na ilagay ang halaman sa lugar na hindi maaabot ng mga bata at alagang hayop upang maiwasan ang aksidenteng pagkakain o pagkahawak sa mga prutas nito. Habang ang iba ay tinuturing itong money plant or lucky plant, ang Ochsna cerulata ay hindi karaniwang itinuturing na lucky plant sa tradisyonal na kultura tulad ng ibang halaman gaya ng jade plant o lucky bamboo. Ang pag-uuri ng isang halaman bilang lucky plant ay kadalasang nakabatay sa pamahiin, kasaysayan o cultural significance na nauugnay dito. Gayunpaman, dahil sa kaakit-akit na anyo at pagkukulay na bulaklak at prutas ng Ochsna cerulata, maaari itong magdala ng kasiyahan at kagandahan sa isang hardin o tahanan na maaaring magbigay ng positibong pakiramdam o good vibes sa mga nag-aalaga nito. Ang ideya ng isang lucky plant ay madalas na nauugnay sa personal na paniniwala at karanasan, kaya't maaaring ituring ng iba ang Ochsna cerulata na nagdudulot ng swerte o kagandahan sa kanilang kapaligiran. Itong susunod na tanim ay talagang excited talaga akong malaman kung ano yung pangalan niya, mga beshi. Lalo na't first time ko pa talaga siyang makita. Ayan. So, alamin natin. Ito yung tinatawag na Carissa carandas na kilala rin bilang karanda o karandas. Ito isang malapalumpong na halaman na kilala sa mga nakakain nitong prutas. Ang genus na Carissa ay nagmula sa Latin na caris na nangangahulugang mahaba o pahaba. Ito ay tumutukoy sa hugis ng prutas ng ilang species ng genus na ito. Ang species na karandas ay tumutukoy sa lokal na pangalan ng halaman sa rehiyon ng India kung saan ito unang nadokumenta. Ang mga dahon ay makintab, makapal at may hugis na bilugan o pahaba. Karaniwang berde ang kulay at may makinis na texture. Ang mga bulaklak ay may maliliit, maputi at mabango na karaniwang lumilitaw sa kumpol. Ang prutas ay maliit, bilugan at kulay pula na nagiging itim kapag hinog na. Ang laman ng prutas ay matamis at maasim na may makatas na texture. Nakakain ng prutas at madalas ginagamit sa paggawa ng jam, jelly at iba pang pagkain. Ang halaman ay may matitinik na sanga na nagbibigay proteksyon laban sa mga hayop na nais kumain ng prutas. Ang Carissa carandas ay katutubo sa India at iba pang bahagi ng Timog Asya.
Hindi ito endemic sa Pilipinas, ngunit matatagpuan din ito sa iba't ibang bahagi ng bansa at iba pang tropikal na rehiyon dahil sa pagpapakilala bilang isang prutas na halaman. Ang prutas ay nakakain at mayaman sa vitamina C at iba pang nutrients. Ginagamit sa paggawa ng jam, jelly, pickles at mga inumin. Ang halaman ay ginagamit din bilang ornamental plant at para sa paggawa ng bakod dahil sa mga tinik nito. Ang Carissa carandas ay nangangailangan ng maliwanag na liwanag ng araw at medyo tuyong lupa. Madali rin itong alagaan at matibay sa mga iba't ibang uri ng klima at lupa. Sa kabuuan, ang Carissa carandas ay isang kapaki-pakinabang at masarap na halaman na may maraming gamit at madaling alagaan. Ang prutas nito ay nakakain at maaaring gamitin sa iba't ibang pagkain at inumin, kaya't isa itong mahalagang halaman sa mga rehiyong tropikal. Sabi ng may-ari, ito raw ay parang Philippine cranberries na rin kung may ituturing kasi kamukhang kamukha daw siya ng isang cranberries na makikita doon sa Amerika. Dumako naman tayo sa napakaganda at kakaibang bulaklak na ito. Ito ang tinatawag na Kelogia cristata, nakilala rin bilang cockscomb or plum cockscomb. Ito ay isang mababang, malapalumpong na halaman na kilala sa kakaibang anyo ng kanyang mga bulaklak. Ang genus na Kelosia ay nagmula sa Griegong salitang kelos na nangangahulugang tumigil o mabilis na magbago, na tumutukoy sa pambihirang anyo ng mga bulaklak nito. Ang species name na cristata ay nagmula sa Latin na cristatus na nangangahulugang may crest o may corona, na tumutukoy sa kaanyuan ng mga bulaklak nito na parang may mahabang bungkos o crest. Ang mga bulaklak ng Kelogia cristata ay ang pinakakaraniwang katangian nito. Ito ay mayroong dalawang pangunahing uri. Una ay ang cockscomb type. Ang mga bulaklak ay hugis tungo sa mukha ng manok, hugis puso o hugis bato na kadalasang may mga makinis na ugat o lapad na kulay. Pangalawa ay ang plum type. Ang bulaklak ay nasa anyo ng makapal na puting pluma na kadalasang matatagpuan sa mga puti, pula o dilaw na kulay. Ang bulaklak ng Kelogia cristata ay may malambot na texture at makintab ang mga kulay nito. Samantalang ang mga dahon naman nito ay karaniwang berde, may haba at mayroong makitid na uka. Ito ay karaniwang itinatanim para sa dekoratibong layunin sa mga hardin at mga palasyo. Ginagamit ito bilang mga cut flowers sa mga floral arrangements dahil sa kakaibang anyo at kulay ng mga bulaklak nito. Gusto ng Kelogia cristata ang maliwanag na liwanag at mainit na klima. Kailangan nitong tuyong lupa at regular na pagdidilig. Ang Kelogia cristata o cockscomb ay hindi itinuturing na endemic sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular na sa mga tropikal at subtropikal na klima. Gayunpaman, ito ay madalas na itinatanim bilang ornamental na halaman sa mga hardin at parke sa Pilipinas dahil sa kanyang magandang bulaklak. Tungkol naman sa toxicity ng Kelogia cristata, hindi ito kilala na toxic para sa mga tao. Hindi ito karaniwang itinuturing na mapanganib kapag napakain o napahawakan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng alerhiya o reaksyon sa halaman ay maaaring mangyari sa ilang mga tao, lalo na sa mga may sensitibong balat. Bukod dito, ang mga bahagi ng halaman tulad ng dahon ay maaaring maging sanhi ng mga sintomas ng iritasyon kapag naging sanhi ng direktang pagkahawak o pagkain. Sa pangkalahatan, ang Kelogia cristata ay ligtas na halaman para sa pagtatanim sa mga hardin, ngunit ang normal na pag-iingat ay pa rin dapat na isagawa upang maiwasan ang mga hindi inaasahang mga reaksyon sa balat o sa kalusugan. Sa kabuuan, ang Kelogia cristata ay isang kaakit-akit na halaman na kilala sa kanyang kakaibang anyo ng bulaklak. Ito ay isang
blooming bago ito kinilala bilang genus ng mga halaman. Ang Coleus ay isang genus ng mga halaman na kilala sa kakaibang kulay at anyo ng mga dahon nito. Ang pangalang Coleus ay nagmula sa Griegong salitang kuleios na nangangahulugang bunga o baso na tumutukoy sa hugis at kaanyuan ng bulaklak nito. Ang pinakakilalang katangian ng Coleus ay ang kakaibang kulay at anyo ng mga dahon nito. Mayroon itong iba't ibang kulay tulad ng berde, dilaw, pula, lila at puti. Ang mga dahon ay maaaring may iba't ibang patterns tulad ng mga guhit, batik o patse-patse na nagpapakita ng kakaibang contrast ng kulay. Hindi masyadong pangunahing katangian ang mga bulaklak ng Coleus, ngunit maaari itong magkaroon ng mga maliliit na bulaklak na kulay lila o berde. Ito ay isang mababang malapalumpong na halaman na maaaring tumubo ng hanggang 60 sentimetro ang taas. Ang Coleus ay karaniwang ginagamit bilang ornamental na halaman sa mga hardin, parke at iba pang mga lugar na pangdekorasyon. Madaling alagaan ang Coleus at kadalasang itinatanim sa mabuting drenadong lupa at may maliwanag na bahagi ng hardin. Ang ilang uri ng Coleus ay maaaring nabibili sa Pilipinas, maaaring itanim bilang ornamental na halaman. Gayunpaman, hindi ito
ng tangkay ng halaman. Ang species name na Renda ay hindi malinaw kung ano ang pinagmulan. Ngunit ito ang pangalan na mayroon ito sa mga opisyal na taksonomiko. Ang pinakakilalang bahagi ng Cretostachys renda ay ang makulay na mga tangkay nito. Ang mga ito ay pula hanggang sa kulay orange na nagbibigay ng halaman ng kanyang pangalang red ceiling wax palm. Ang mga tangkay ay makinis at makintab na parang tinatakpan ng mga kakaibang pluma. Ang mga dahon ng Cretostachys renda ay matitigas at karaniwang berde. Ito ay may linear at may mahabang piraso na nagbibigay ng isang eleganteng anyo sa halaman.
Ang tanim na ito ay mayroong scientific name na Coffea hysophifolia, kilala rin bilang false heather sa Ingles. Ito ay isang maliit na halamang namumulaklak na karaniwang ginagamit sa mga hardin at landscaping dahil sa kanyang magandang bulaklak at mababang pangangailangan sa pag-aalaga. Ang genus na Coffea ay nagmula sa Griegong salita na kyphos na nangangahulugang hubad o nakataas, na tumutukoy sa kanya mga bulaklak na nakaayos sa sanga. Ang species name na Hysophifolia ay mula sa Latin na Hysopus, isang uri ng halamang may amoy na mabango, at folium o dahon, na naglalarawan sa anyo ng mga dahon nito na katulad ng halamang hyssop. Ang mga dahon ng Coffea hysophifolia ay maliit, lantang-lanta at hugis espadang may haba na 1 hanggang 3 sentimetro. Ang mga ito na terminus na nangangahulugang hangganan o dulo, na tumutukoy sa pag-aayos ng mga dahon sa mga dulo ng mga sanga. Ang species name na Ivorensis ay nagpapahiwatig ng pinagmulan nito mula sa Ivory Coast sa Côte d'Ivoire, na kung saan ito ay karaniwang matatagpuan. Ang mga dahon ng Terminalia ivorensis ay malalaki, makintab at may makinis na gilid. Ang mga ito ay arranged sa mga dulo ng mga sanga na magbibigay ng anyo ng makapal na canopy. Ang puno ay may tuwid na tangkay na maaaring umabot ng 3 hanggang 45 metro ang taas. Ang bark o balat ng puno ay kulay abo at may magaspang na tekstura. Ang Terminalia ivorensis ay kilala sa matataas na kalidad ng kahoy nito na ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan, sahig at iba pang konstruksyon. Dahil sa mabilis na paglaki
at natapos na rin ang ating Part 2 episode ng Flower and Plant Identification. Sana ay marami po kayong natutunan sa vlog na ito. Huwag po ninyong kalimutan na magbakas, mag-iwan ng komento sa ating comment section. Maraming salamat pong muli sa pag-join ng aking premiere for today. Ayan, shout out ko muna yung ating mga super friends and mga supporters dyan. Especially po sa Planet So Weird, Barrio Disparakatak, and Mutya-Anong Vloggers, and sa aking Blessed Life family. Ayan, thank you so much po. Kuya Jerry Hunter Official, thank you so much po sa inyong walang sawang suporta. Ma'am Mofant Fitness, Kuya Jun Espino TV, thank you so much po. Sa Gift Squad, maraming salamat po. At saka sa ating Barrio Disparakatak, Ate Lynn Erat, Idol Kasunoy Official, at saka kay Miss Mau, The Boss TV, thank you so much po. Enjoy the trip po, and then sana ay ma-cherish nyo ang moment together. Ayan. Maraming salamat din kay Idol Bulls ITV, So Weird Fanatics, Sander Sipat, Wailingaw Official, Ate Angel Rain, ayan, thank you so much Ate Angel Rain, at syempre sa nagpasimuno ng Pa-Revenue Challenge na ito. Maraming salamat po sa tiwala at opportunity, Idol Sprakatak TV. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtiwala sa aking kakayahan na mapasali sa challenge na ito. Syempre sa ating mga kapwa challengers ko po, sila Ate Shane Balboa Vlog, Tita Au Official, at saka si Ate Nancy Lina Official. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At sana po huwag ninyo silang kalimutan na suportahan rin kasi isa rin po sila sa mga challengers katulad ko. Thank you so much din po sa ating mga silent viewers at sa mga newfound friends ko dito sa YT. Thank you so much. Maraming salamat po. Napakarami po sila. Ayan. Thank you so much po. Sa ating Mutya-Anong Vloggers, Damhana 31 Vlog, Dam Kataurus Vlog, Triple 13 Vlog, Jusidin Vlogs, Dam Rakiterang Inday, si Meng the Dreamer. Ayan. Thank you so much po. At sa ating So Weird Team USA, si Ma'am Video Ninalin. Ayan, maraming salamat po Ma'am Video Ninalin sa inyong support at sa pag-share ng inyong blessings sa aking team channel. Maraming salamat din sa aking Blessed Life family, Ma'am Blessed Life, Sir Bogs III, Ate Feli's Cooking Vlogs, Ate Kalog Mix Vlog, Idol Michael Mix Vlog Kadahon. Ayan, thank you so much. Mami Bibing, Joyden, thank you so much Sir Joyden. At syempre ang aking Ate Joanne, thank you so much Ate Joanne for always supporting us. At saka si Sir Edward Castrillo, Mamita Ludi Official, maraming salamat po sa inyo. Ate Irisel TV, ayan sila Ma'am Nov, Mamang Beb, Mama Bears Mix Vlog, thank you so much. Ate Malu Andales Vlog, thank you so much. Ma'am Yesterday Ortega, maraming salamat po. At saka si Sir JR from Melbourne, Australia, thank you so much. Sir Arnold the Desert TV, thank you so much. Kapatid Ronaldo Mariano, at sino pa ba yung hindi ko na-mention? Baka may hindi ako na-mention. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Tisay, Family is Love, thank you so much Ma'am Tisay. Sir Oliveros Vlog TV Mix, maraming salamat po. Ate Maddie Mox, thank you so much Ate Maddie. Si Jeffrey Wilson, Guwapong Lalaksot, maraming salamat. Ate Wild Pisces 07, thank you so much. Manang MJ, Manay Mirna Vlogs, thank you very much. Ma'am G Shop, thank you so much. And then si Sis G Diaries, thank you so much. Sis Kitty J Kitchen, Ma'am Eve's Kitchen, Ma'am Ruth Ilonga Vlogs, Ma'am Marilyn Paris, thank you so much po sa inyong support. Ma'am Rika B Extension, ayan, thank you so much always sa supportan niyo po sa akin. Ma'am Lady Panda Cakes, thank you so much. Sis Pearl DM, thank you so much. Ayan, at sa the rest na hindi ko na-mention, maraming salamat po. Sir Wills Good Vibes, thank you. Sir JC is over. Ate Celeste Rose, thank you so much po sa inyong mga blessings na i-share sa aking munting channel. Sa the rest ng Planet So Weird, maraming salamat po. Ate Estela Anyora, Ate Lynn Official, Sir Weirdo Official, Kuya Pokyong TV, thank you so much. At saka kayo, Sir Romeo Doca, thank you so much po. Kuya Jose Marie Mujica, at saka si Kuya John Paul Kaya, thank you so much. Kuya Marvin TV Official, maraming salamat. Ma'am, Ate It's Me, thank you so much. Sir Simply Lang, thank you so much po. Sa lahat ng hindi ko na-mention, ayun, pagpasensyahan nyo na po. Sa susunod na naman na vlog, i-mention po kayo. Thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa aking premiere for today. Maraming salamat po sa inyong suporta. See you again sa ating next episode. Thank you!